Tanong lang ng tanong. Bibigay niyo yung topic. O, paksa natin ay ganito. Parang oral, miss? Oral. Iba rin po yun. They are digging up questions to connect the topic. Parang questions muna bago malaman Oh, mas dyan. sabi ng teacher, okay, class, ang leksyon natin ay tungkol sa pagong at yung matalinong matching. Ano mga tanong ang pwede nyo itanong dito? So, tatanong sila ng tatanong hanggang ma-dig up nila yung Na yung topic pala yung about yun. Yun ang understanding by design. Then, at the end of the topic, ang guro magbibigay uli ng output. Output depending upon sa topic na tinalakan. Halimbawa kung kwento, so ang teacher might be choosing an output sa pag-drawing, sa pagdudula, o pag-role playing. So, depende yun sa teacher. Okay? Ang role dito sa estudyante is sila ang naggagalugat ng mga tanong na makararating sa paksa. No? Para ma-awaken yung kanilang interest na ganito pala yung paksa natin. So, kailangan pag-uwian natin para malaman natin ano ba nangyari. Ganyan ba nangyari? Ano ba? Bakit si gano'n? Alam ko yung interest nila. So, pinupukaw ang interest nila sa mga magitan ng tanong. But, meron ako dito comment. Ito ay pwede lang sa mga matatalino at saka yung talagang magaling magsalita. Pero, sa public school, kalabanan, karamihan sa mga estudyante, yung tinatawag passive learning, passive learner. When I say passive learner, ibang, hindi umiinit, tingin lang, nakikinig lang. Nakikinig lang. Ayaw mag-react. Kasi, baka yung mga high school ngayon, iba na ang set mo ngayon. Para bang, ano kung sabi niyo? pag wala silang gana, talagang ayaw magsalita. Kahit preliminary. Lalo na pag passive lang. Nakatingin lang sa guro. So, napapagod ang guro. Ano pa ba ang tanong niya? Ano pa ba? So, anong gagawin? Mauubos lang yung oras. So, ang gagawin sa guro, siya na lang ang magbubukas ng paksa. Ibibigay niya na lang. Napipilitan sila. Kasi yung mas dyan para... Kaya depende ulit sa set ng mga students. Kung ang students ay magagaling, pwede itong UBD. Pero po ang mga estudyante, mga passive learners, and yung hindi sabi na may magaling matuto. Mahirap po talagang kunin yung interest ng mga passive learners. So, kailangan mag-apply ka ng iba't ibang motivation para maganyak ang bata sa saka po iba't ibang strategy para mga sila maintindihan. When I say iba't ibang strategy, that is what we call clinic strategy. The application of multiple strategies in one concept. Parang pinagsasali niyo po lahat. Salik lahat. Discovery method. Ano pa yung mga iba't ibang no? Okay? So, that's it. So, after sa UBD, dumating itong 8-12 curriculum. Ito na po yung Present na. Yung high school, magiging 6 years na sa high school. Okay? So, as of now, to tell you frankly, hindi ako na-train sa 8-12 curriculum kasi first year bagay na. Ako yung nasa higher level. So, hindi ako na-train. So, as of now, I am applying still the old curriculum, which is like yung teorya at textbook. Yung child's